Pag-usapan po natin at sa abot po ng aking kakayanan ay iparating ko sa inyo ang mga ilan lang or mga pwedeng pagkinlanlan sa mga taong nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Marcos, at bahala na po kayo kung ano ang inyong masasabi at pananaw. Una, si Attorney Andre De Jesus, private lawyer. Hindi siya masyadong kilala. Di umano ay ito'y naging abogado raw ni First Lady, pero ang abogado naman ganun eh. Kung sino ang kliyente, yun ay pagtatanggol. Pero whether yan, hindi yan panghabang panahon. Siyempre, nagbabago ang kliyente. At inendorso ng isang contractor congressman na naunang inimbestigahan din ng gobyerno sa graft and corruption. Yan yung unang nag-fight. Pangalawa, makabayan lang. Mga militanteng grupo yan. Cause-oriented group yan. Alam na natin kung anong grupo yan. Meron silang kasamahang congressman na nag-endorso. Si Congressman Tino. Dahil kasamahan nila yan. Okay? Yan po ay pangalawang impeachment laban kay Pangulong Marcos. Itong pangatlo, sa ayaw at sa gusto nila, sasabihin natin Duterte camp, Duterte supporters, or DDS. Sino ba yan? Mike Defensor, Chavit Singson, at yung mga alipores na mga abogado nilang kabuntot nila. Okay. Sino si Mike Defensor? Yan ay dating kaalyado ni Pangulong Marcos noong 2022 presidential election at kandidatong mayor, kandidato at sinuportahan ni Pangulong Marcos dito sa Quezon City, kaya lang natalo ni Joy Belmonte. Kung di ako nagkakamali, na-i-offer sa kanya o napangakuan, kahit doong tinext ko nga sa kanya yan. Sabi ko, Mike, Kong, ano bang pwedeng ilagay sa iyong posisyon dahil tapos na yung 1-year ban noong 2022, 2023 dahil natalong mayor. Ang banggit niya sa akin nabanggit daw sa kanya na magiging chairman ng Metro Manila Development Authority. Yun ang kanyang pagkakaalam. Actually, nagpunta na siyang one time doon sa MMDA. Kaso nasilip noon ay buhay pa si Secretary Enrile. Ano daw ginagawa ni Mike Defensor sa MMDA? Naging controversial yun. Hindi natuloy. Sa kung anong dahilan, hindi ko alam. Ngayon, biglang naging anti-Marcos, pro-Duterte ang galaw ni Mike Defensor. Yan po yan si Mike. Okay, kilala ko yan. Kilala din ako niyan. Chavit Singson, Ilocano, businessman, politiko. Kasama sa mga pinanser o tumulong kay Pangulong Marcos at Duterte noong 2022 presidential election. On public, inamin ni Chavit Singson, marami siyang pinangakuan daw siya na bibigyan ng nakakakuha ng mga posisyon para doon sa kanyang kaibigan sa PCSO at iba pa. Hindi nangyari. Kung anong dahilan, hindi ko alam. Yun ang isa, kinagagalit siguro. Marami siyang, baka yung kanyang mga negosyo naapektuhan. At ang pinakahuli nga yung Metro Walk na dinemolish na. Kaya naman dinemolish yun hindi naman para ipamigay sa iba Doon po gagawin ang substation, yung subway. So kaya ako giniba. Priority yung subway station. Na alam natin malaki ang nawala kay Chavit Singson. Matagal ng panahon. Dekada na siyang may control dyan. May suga lang po kasi dyan. Maraming negosyo doon sa Metro Walk, sa may tabi na harap ng Meralco, Ortigas Center. Kay Chavit Singson yan. Na negosyo nawala. Posibleng yun. Okay? At iba pa. Ano pa? Si Chavit Singson kinasuhan ng plunder ng kanyang mga kababayan sa Ilocos. Nakapile yan, on record. Hindi yan fake news. Sa Office of the Ombudsman. Tapos ngayon, itong mga taong ito, ang silang complainant doon sa kampo
ng mga Duterte impeachment laban kay Pangulong Marcos. So yun po yan. Sa tingin ninyo, merong kredibilidad si Mike Defensor, si Chavit Singson, para patalsikin si Pangulong Marcos? Or maging testigo sila at buhay na komplena sa sinasabing graft in corruption at betrayal of public trust? Ay yung isa, may kasong plunder. Ano ba yung plunder? Di ba graft in corruption? Yung isa naman ay dating kakampi, pero hindi naman kasalanan ng Pangulo kung bakit siya natalo sa pagiging mayor ng Quezon City. Yung ibang mga abogado, alam natin na si Topacio, abogado ng mga Duterte, at saka kung sino-sino pang abogado ron. Yung isang abogado dyan, minura pa nga ni Duterte ng araw eh. Saan ba yun? Kung ano bang kasong hawak niya, palpak. Nagalit siya, digong, minura yan. Tapos, tinanggal o nag-resign. Ngayon, abogado na ngayon nila. So, yan ang buhay nila eh. Walang personalan, issue lang mo ito. Hindi ito fake news, hindi ito paninira. For your information, for education, yan ang kailang background. Baka meron pa akong hindi alam, hindi ko nabanggit. Kayo nang bahala. Yan ang personalidad. Ng tatlong impeachment. Yung unang impeachment na ipinail ni Atty. De Jesus, halos kaperasong papel lang eh. Parang 15 pahina lang. Ito namang Makabayan Black, alam naman natin yan. Anti-government, kahit sinong gobyerno. Yung grupong yan, ayaw nila. Alam nyo kung saan galing yung grupong yan. Kahit sino ang presidente, ayaw nila ng gobyerno. Yan yung grupong Makabayan Black. Yan. Ito namang grupo niya ng mga Duterte supporters, isang katutak ang mga dokumento ng dala. Lahat na yatang kontrata sa gobyerno, kinuhat, ginawang ebidensya. Hindi naman paramihan ng ebidensya yan eh. Kahit isa o dalawa, pag inyong na-justify na may problema ang isang impeachable official, okay na yun. Kahit magdala pa kayo niya ng 4 na truck ng dokumento, wala yan kung hindi tatanggapin ng mga congressman. Kasi sabi ng isang babaeng maingay din sa social media, sila daw sa 3 complainant ang pinakamarami ang dokumento at pinakamaraming ebidensya. Abay, andiyan labanan pala, paramihan ng ebidensya, paramihan ng tao, ay hindi po ganun. Kredibilidad, totoong ebidensya, magpapatunay na ebidensya sa betrayal of public trust, yung graft in corruption. Ano ba yung issue? Mali daw yung ginawa ni Pangulong Marcos dahil na hinuli si Duterte at dinala sa dahig. Adik daw ang Pangulo. Corrupt daw ang gobyerno. Yan po yung mga general accusation. Anong inyong masasabi niya? Malaya po kayo sa inyong sariling opinion. Again, ulitin ko, for information at for education ang ating mga topic. Opinion, may pinanguhugutan at lahat ng pinag-uusapan dito.